Cheese Escudero, binara ang desisyon ni Senator Amy Marcos sa pag-contempt nito kay Marcos Lacanilaw. Senator Cheese masyadong pinakita ang kanyang sobrang pagkadikit sa Pangulo at nagawa pang makipagbangayan kay Senator Amy dahil kay Lacanilaw. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi na nga naitago pa ni Senator Cheese na isa na rin siyang tuta ngayon ng Pangulo. Matatandaang nagdesisyon si Senator Amy Marcos na i-contempt si Ambassador Lacanilaw, ngunit agara naman itong binara ni Escudero dahil kasama niya itong tuta ni PBBM. Senator Amy hindi nakapagtimpi at binulyawan si Escudero. Samantala, narito ang video mga kababayan. Na sino nga ba ang may pasimuno nitong katarantaduhan na ginagawa nila kay Pangulong Duterte at itong contempt order, bakit naman tila itong si Escudero ay nagpakita ng totoo niyang kilay. Kulay. Nabasa ko kasi status ni Atty. Trixie, sabi niya, sa wakas, lumabas na ang totoong kilay. Ay, kulay pala. Kayo naman mga kababayan, masyado naman kayo mapagpuna. Wag ganyan, ha? Alam mo, grabe talaga yan. Ay, nako. Sobrang dangerous kasi, ika nga, magagalit ang tao, Kasi, alam mo, Cheese Escudero, hindi ko alam kung naapakan yung ego mo, dahil parang sinasabi mo, hindi dumaan sa'yo. Dapat humingi ng sa'yo kasi bilang tagapangulo ng Senado. Akin ganito lang. Pwede nyo naman pag-usapan yan kayo-kayo. Hindi yung kukontrahin mo si Senator Amy. Alam mo yun, pwede nyo pag-usapan, pagsitahin mo si Senator Amy. Next time naman, bago ka alam mo naman na dumadaan yan sa akin. Dapat padaanin mo muna bago ka nagsasalita. Di ba? O ano? Kaya lang, kinontra mo kagad, halatang tuta ka ni Lisa. O, diba? So, sa akin lang, sana man lang, binigyan mo muna ng tsansa na mag-usap-usap kayo na lang ngayon. Kasi, sana pinanood mo. Kasi sinasabi mong parang hindi dumaan sa due process yung tao. Pambira. Ilang beses siya nagtagal sa kanya yung question and answer. Hindi ka tulad sa camera, pag magkamali ka, contempt ka. Dito hindi, ang tagal sa kanya. As a matter of fact, nung kino-contempt na ni Bato, binigyan pa uli siya ng tsansa ni Senator Amy na tanungin at bawiin kung meron man. Ganun sila kalinient. Ganun sila, actually marami nga nagsasabi, medyo na nabaitan sila sobra sa mga senador. Totoo naman. Totoong napakabait pa ng senador. Hindi nila inabuse yung kanilang power of contempt. Kaya lang, tangina naman, lantaran naman yan. Sasabihin mong wala kang alam, hindi mo alam. Tinatanong kasi siya kung alam niya ba na walang dinaan ng korte? Simpleng tanong yun, no? I mean, it was televised. I mean, hindi pala televised. It was all around social media. Since dumating si Pangulong Duterte, babad yan sa social media. Kitang-kita naman na you were there. Hindi umalis si Duterte mula sa Hong Kong plane. Papunta dito, dumiretso na kagad siya sa Villamor. Sinakay sa coaster, dinala sa Villamor. Pagdating sa Villamor, nandun ka pa rin. Hanggang maisakay siya, nandun ka pa rin. Maisakay siya sa airplanong papunta sa daig, nandun ka pa rin. Walang minuto na nawala sa paningin mo si Duterte, tapos sasabihin mo, hindi ko alam kung hindi siya nadala di ba? Halata namang. Tapos si Escudero, mas kinatigan mo pa yung ego mo na hindi dumaan sa'yo. Hindi ko alam. Sa akin, sa tingin ko, it's more than the ego na hindi dumaan sa'yo bilang Senate President. It's more than that. Sa tingin ko, ang talagang dahilan yan, may kasunduan ka. Kung sino mang hinayupak yung kasunduan mo. May kasunduan ka na, sige, papatinin natin yan, pero wag nyo i-contempt. As a matter of fact, di ba, parang medyo nadulas pa si Senator Robin Padilla dyan na parang sinabihan sila na wag mag-contempt.
And they tried their best. Ilang beses nila binigyan ng tsansa. Yung totoo, ano ba talaga? Kasi, nandun na yung sagot eh. Hindi pa rin niya sinagot ng honest. Doon pa lang, dapat, na yan. Kinampihan mo na si Senator Amy. Isa ka pa lang wala talagang prinsipyo. Ito mga kababayan is another proof that planchado na impeachment. So pag hindi talaga nanalo yung Duterte at hindi nanalo yun, mga kababayan, yari tayo. Sigurado, whether may mapatunayan o walang mapatunayan, siguradong mai-impeach si BP Sara Duterte. Kasi sunod-sunuran na ho itong Senate President eh. Wala na ho sa logic yung Senate President. Dito, lantaran na yung pagsisinungaling. Ang sisitahin pa, kailangan mag-unity. Narinig ko na yan eh. Di ba? So, dyan pa lang mga kababayan, alam na natin ang direksyon ng Senado pag nagkaroon na ng impeachment trial. So, if we're not going to work hard in explaining to people why we need these Duterte senators, wala mangyayari sa atin. Pabagsak ang bayan natin. Pabagsak na nga ngayon eh. Dumadaus-dus na eh. Ay, ang sabi nga, ang komportable na lang ngayon ay itong mga mayayamang nilalang sa Pilipinas, itong mga politiko. Yan na lang ang komportable sa Pilipinas ngayon. Kayo namang mga botante, nabigyan lang kayo ng 1,000, 5,000, 500, iboboto nyo na yung mga senador na sinasabi ni Marcos. Bakit ganun? Tapos magrereklamo kayo pag naghihirap kayo. Pag walang pagbabago, tangina, kasalanan nyo na yan. Hindi, ito mga kababayan sinasabi ko sa inyo. Pag nanalo ang mga senador ni Marcos, wag kayo magrereklamo pag lalong naghirap ang buhay ninyo. Tandaan nyo yan. Pag lalong naghirap ang buhay ninyo, isa lang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Kasalanan mo. Kaya siguraduhin ninyo, itong 2025 senatorial election, iboto nyo yung tama. Yung talaga magbibigay ng pagbabago. Yung hindi mamumulitika. Ito, mga politika to eh. Namumulitika ito si Senator Chis Escudero eh. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Tapos minsan may nakaka-irite pa yung patuloy na sinasabi na ayoko kay Pastor Kibuloy kasi may kaso yan. Alam mo, isipin niyo, tulad ng sinabi ko kaganina sa live ko sa SMNI. Ako siguro ang pinakamalalang umuusig nun kay Pastor. Naalala ko to eh. Hindi ko to makakalimutan. Lahat ng mga DDS, lahat ng mga Marcos loyalists, gustong-gusto ang SMNI, gustong-gusto kay Pastor. Ako? Kinontra ko. Bakit? Hindi ko gusto relihiyon niya eh. Neto, diretsuhan to. Hindi na paligoy-ligoy. Kung ano-ano pinagsasabi niya eh, sa doktrina niya. Tapos, nairita pa ako, yung SMNI, sinuportahan pa itong Uniteam. Totoo to. Ito, walang pagtatago ito. This is an honest confession sa inyo. Talagang nairita ako nun. Bakit? Siya pa nagbigay ng tsansa kay Marcos nun. Tapos deny pa sila na hindi nila in-endorse si Marcos. Di ba? Pero isang bagay ang hindi ko mapagtanto at that time, mga kababayan. Hindi ko mapagtanto bakit malapit si Duterte sa kanya. Bakit malapit si BP Sara Duterte sa kanya. Sabi ko sa loob-loob ko, if this person is bad o yung perception ko sa kanya ay bad, yun ang talagang totoo. Bakit kaya ang dikit niya kay Duterte? Knowing Duterte, hindi makikipagplastikan yan, hindi makikipagkaibigan yan sa korap, hindi makikipagkaibigan yan sa tarantado, sa sinungaling, at higit sa lahat, hindi makikipagkaibigan yan sa trapo. Di ba? Not like
I mean, siguro, taas kamay, bati-bati, okay yun, wala yun, kasama sa politika yun. Pero yung talagang close, anong ibig ko sabihin ng close? Nung nanalo si Pangulong Duterte, saan siya pupunta? Kumakain, pupunta siya sa kingdom, kakain sila. Yun ay mga gawain ng, kasi busy si Duterte nun eh. Busy siya bilang Pangulo na. Pero why would he give time to Kibuloy at that time? That's also my question, sabi ko. I'm syempre observe ako, sabi ko, bakit ganun? Anong meron dito? Don't tell me na meron pang tinutulong si Kibuloy sa kanya. Alam ko yung tinulungan siya sa kampanya. Pero ito wala na eh. Wala na talagang tinutulong si Kibuloy sa kanya eh. Tapos na yung kampanya eh. At the same time, so inisip ko nun, ito, honest lang ho ito pagiging honest. Sabi ko nga nun baka naman meron lang hinihingi si Kibuloy. Di ba? Baka, totoo. Straight to. Baka naman humihingi lang ng pabor. O baka naman gusto lang maposisyon. Alam mo mga kababayan, 6 na taon ang dumaan, hindi nagkapwesto si Pastor Kibuloy kay Duterte. That is so honorable. And because of that, yung respect ko, sobrang tumaas talaga. I mean, sa dami-dami ng pwedeng humingi ng pwesto at sa dami-dami ng talagang pinakamalaking natulong, walang iba kung hindi si Pastor yun. Pero ba't di siya humingi ng pwesto? Hindi niya kasi linya. Lagi niya sinasabi hindi niya linya. Naging linya na lang niya. Gusto niya nang pumasok bilang senador because of what happened to him. Nakita niya yung injustice na nangyayari sa bayan natin. And nakikita niya yung mga solusyon. Kaya nga siya na tumakbo. Alam mo, ako, at that time, dami kong tanong. Dami kong question. Bakit ganun? Bakit kaya ganun si Duterte? Until, nung naimbitahan na po ako. Diba sinasabi ko nga nung naimbitahan ako sa KOJC, paulit-ulit ko itong kinikwento. Ayoko pang pumunta kasi baka mamaya, yung iaalay ako. Alam mo yung mga ganung pelikula? Baka mamaya pumunta ako doon tapos iaalay ako. Totoo. Baka mamaya, ganun na. Alam mo yung pakiramdam na yun. Tapos, tinanong, meron talaga akong tinext na ganun kay Duterte. Tinext ko, Ma'am, totoo ba na pupunta si Duterte dito, si President pa siya noon, Pangulong Duterte dito sa KOJC kasi gusto daw i-meet kami nila, Pastor, ganyan-ganyan. Alam mo, sumagot yun. Sabi, pupunta. Kita-kita tayo mamaya. Kaya ako pumayag. Kasi sabi ko, okay, safety to. Nandun si Pangulong Duterte. Hindi naman niya siguro papayagang ialay ako. Yung mga isip ko di ba? Hanggang na nagkita na kami ni Pastor Kibuloy, hindi niya ako pinagalitan. Sinabi niya pa nga, oy, banat bay, pinapanood kita, gusto ko yung mga banat mo sa akin. Tapos, pinaliwanag niya lahat. Nagpakita siya ng mga ebidensya na lahat ng akusasyon sa kanya fabricated. I mean, siguro nakita niya na alam niya na ako yung taong hindi basta-basta naniniwala. Ako yung taong gusto ko ng ebidensya. So doon, pinakita niya lahat ng ebidensya. Ito yung araw na inaccuse ako na ng-rape daw ako. Ito yung ebidensya ko na wala ako doon sa lugar na yun, bla bla bla. Hanggang nakita ko lahat. Siyempre, hindi ko na pwede kwento kasi part na yan ng defense ng kampo ni Pastor Kibuloy. Nung nakita ko yun, sabi ko, totoo nga. Fake talaga yung mga akusasyon. Tapos nakita ko kung gaano ka-organisa yung kanilang kingdom. Nakita ko kung paano kaayos, kung paano ka-disiplinado. Kasi alam ko naman po pagka fake I'm not saying that the religion of Pastor Kibuloy is the true religion. That's not my point. Pero being honest, yung being true, ay nakita ko sa kanila. It's not na yung parang conception natin na kulto to, mga inuutulang yung mga tao dito, bini-brainwash lang, hindi ganun. Walang ganun. They're following the teaching of Pastor Kibuloy because they really believe on it. Not because mapaparusahan ka pag hindi ka sumunod. Not because iaalay ka sa altar pag hindi ka sumunod. Hindi ganun. Talagang because from their heart, they believe. Diba? Yun, okay na ako doon kasi yung belief
Wala makakapagsabi niyan kung ikaw mali, ako tama. Wala makakapagsabi niyan. Pagdating natin sa langit, doon na lang natin malalaman kung sino talaga yung may tamang paniniwala. Hindi natin na pwede maghusga sa kapwa natin. Mali ka, mali ka, mali ka. Ako lang ang tama. Bakit? Ang Panginoon nga eh. Di ba sabi ng Panginoong Jesus? Pagdating ng panahon, maraming lalapit sa akin at sasabihin nila, Lord, 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 did we not perform miracles in your name? In your name, ha? Imagine that. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng himala. And it's in the name of Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Depart from me. I do not know you. That's a strong statement. That's saying, do not judge your brother or your sister. No one knows who has the true belief, faith, or religion until you face your Creator. So, what does it mean? It simply means do not judge the belief of your brother or your fellow human. Bakit? Yun ngang nag-perform. Sa pangalan mismo ni Kristo, sinabi ng Panginoon, I do not know you. May miracle na. Nagpagaling na. Bumuhay na ng patay. Ang sabi ng Panginoon, I do not know you. Ang tinding statement ng Panginoon yun. Ang bigat nun. Ibig sabihin, huwag kang mag-judge na ikaw ang tama. Kasi ang makakaalam lang yan, Panginoong Jesus, pagdating ng panahon. Not now. So what do I mean? It's not for me to judge the belief of these KOJC people. It's not for me to judge yung belief ni Pastor Kibuloy. But there is one thing that I can judge. What is it? Yung nagawa niya sa kanyang church. Yung nagawa niya sa community niya. Yun po ang importanteng i-judge ko. Bakit? Kasi nag-a-apply ka para sa bayan. Since I am part of bayan, ako isa sa mag-a-approve sa'yo kung dapat kang manilbihan para sa akin. So that side, pwede kitang i-judge. Yun ang dapat kong tingnan, hindi yung relihiyon. Dapat kong tingnan, okay ba yung mga ginawa nito? Nagsilbi ba to sa nation building? Nakatulong ba to sa community niya? If there's one thing that I admire so much with the KOJC people and this Pastor Kibuloy, yung kanilang service, it is not just for their own members. Marami sa relihiyon, I will not name names. Okay? Ang kabutihan na andun lang sa kanilang sekta. Pagka hindi ka nakasekta, hindi na sila mabuti. Tama, mali. Diba? Lahat tayo guilty dyan. Lahat tayo guilty. Pero one thing na ako ay sure, kay Pastor Kibuloy, hindi ganun. They serve and they're open with other people's belief. As a matter of fact, imagine niyo, isang dean ng law ng kanyang universidad ay isang Muslim. Si Atty. Torion. Mga tao niya sa SMNI, ano niya? Hindi. Kami, hindi. Lahat kaming 5, hindi. Mga pasaway kami. Ibig sabihin, he is open. Yung mga tinulungan niyang community, mga community ng mga Ita, community ng mga indigenous people, community ng mga Muslim. Yun ang kaya nga mahal na mahal siya ng Muslim sa Davao City. Lahat to ng relihiyon, gustong-gusto yung kanya. Kasi tumulong. Yun ang maganda, mga kababayan. Yun ang nakikita ko. So bakit ko to sinasabi? Kasi marami pa sa atin, lalong-lalo na claiming to be Duterte supporter. Pero ayaw naman natin yung gusto ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Sabi ko nga bago ka pa naging Duterte supporter, best friend na si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. At ito pang tanong ko pa nga doon sa aking isang post Kamusta ang pagsuporta mo kay Pangulong Duterte? Nakulong ka na ba dahil sa suporta mo kay Duterte? Si Pastor Kibuloy, nakulong dahil sinusuporta niya si Pangulong Duterte. Not because of cases na patay na, binuhay lang. Dinagdagan ng case na wala namang kwenta, pati yung
mga witness, mga tanim witness. Ganong katindi po mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, you are a false Duterte supporter if you do not support Pastor Kibuloy. Again, ulitin ko ha. If you are not supporting Pastor Kibuloy, you are a false Duterte supporter. You do not understand kung sino talaga ang mga tumulong sa mga Duterte. More than us. Maniwala ho kayo sa akin. Talagang matindi. Alam mo mga kababayan, may isa pang issue na gusto ko lang talakayin ng bahagya. Meron lang akong gustong issue. Naglabas po kasi ako nung issue tungkol sa video. Marami nagsabi sa inyo, actually naging issue dito sa Japan naging issue dito sa Japan, kesyo daw sinisiraan ko yung authenticity nung bangag video na nilabas ng ilan nating mga vloggers. Una sa lahat, hindi ko po sinisiraan yung mga naglabas nun. Ginagalang ko po yung kanilang paniniwala. Wala po akong problema sa kanila. Sabi ko nga kasi iba sinasabi, porket nilabas lang ni Markel, hindi. I resolved my problem. Pinatawad ko na po si Maharlika, nag-move on na ako sa kanya. Wala akong problema sa kanya. Okay? Hindi yun ang issue ko dyan. Ang issue ko kasi nakita ko mismo yung original na video niyan. At may nakita akong hindi maganda. Sa aking judgment. In my own judgment. Hindi ko talaga, sa tingin ko talaga,